Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. And for today po, January 7 ay ipagpapatuloy po natin yung ating serye na 365 Daily Devotions Seminary Edition. And for our topic for today ay sino ang Angels of the Lord or Angel of the Lord. And for our scripture po, you can find it on Book of Exodus, chapter 3, verses 2 to 6. And basahin po natin yung kasabihan po dito. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And for the Tagalog version po, and ang anghel ng Panginoon ay nagpakita po sa kanya again po for the Tagalog version. Noon ay inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya ay nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko ito o dakilang panooring ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Na makita ng Panginoon na siya ay pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitnang mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, ubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinakatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Si Moises ay nagtakip ng kanyang muka, sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. And for our scripture naman po, for our teaching po, number 1, the angel of the Lord speaks as God. So, sa lumang tipan po, ang angel of the Lord ay hindi simpleng anghel, kundi po tumutukoy po sa isang banal na persona na nagsasalita bilang Diyos mismo. And for our second naman po, the angel of the Lord is worshipped. Ibig sabihin po nun, ang angel of the Lord daw po ay tumatanggap ng pasamba na angkop lamang sa Diyos, na nagpapakita po ng kanyang pagka-Diyos. And for the last teaching po, the angel of the Lord is Christ before His birth. Ang angel of the Lord daw po ay itinuturing po na pre-incarnate appearance ni Kristo, na nagpapakita po ng kanyang aktibong presensya bago po siya maging tao. And tayo naman po ay dadako po para sa ating mga application. Number 1 po ay know who Jesus is before His birth. Pag-aralan daw po natin ang pagpapakita po ni Kristo sa lumang tipan upang higit po na maunawaan ang kanyang pagka-Diyos at papel sa plano ng kaligtasan. And for our second application po, study the Christocentricity of the Bible. Sikapin daw po na makita si Kristo bilang sentro po ng mga kasulatan mula po Genesis hanggang Pahayag, na nagbubuklod ng layunin ng Diyos para po sa sangkatauhan.
And for our last application po, cultivate a Christocentric life. Itoon daw po ang ating pamumuhay kay Kristo na nakasentro po sa kanyang pagkakakilanlan, mga katuruan at layunin para po sa ating buhay. And dito po nagtatapos ang ating devotion for today. And maraming salamat po sa pakikinig.